Ito ang itsura noon ng aming sala. At hindi ko na alam ilang sapaw na ng floor mat kaya pinalitan ko na lang ng vinyl. Pagdating pa lang ng parcel ay sobrang excited ko na magbukas. Dahil napakatagal ko itong pinag-isipan na i-check out kasi medyo may kamahalan. At ito nga pala ang design niya. Marble white ang in-order ko. At 40 pieces na lahat para magkasya sa buong sala namin. After ko binilang ay sinimulan ko na ang pagbaklas ng linoleum na sirang-sira na. Hindi ko na matatandaan ilang sapaw na to kasi madali lang masira. At ayan, inuna ko sa pagbaklas ang nasa ibabaw at winalisan ko muna kasi ang daming alikabok sa ilalim. Kung napapansin nyo ay meron pang dalawang kulay dyan na linoleum. Pagkatapos ko magbaklas lahat ay inurong ko naman sa may kusina ang upuan para matanggal ang ilalim nito. At nagpatulong na ako sa aking kapatid. At ayan, winalisan ko ng maigi para smooth ang kinalabasan nito kung madikitan na ng binil. Pangit kasi kung may nakaumbok na mga buhangin o di kaya maliliit na bato, baka ito pa ang pagsimula ng pagkapunit ng vinyl tiles. Wala akong map pero pinunasan ko yan ng basahan. Hindi ko na lang pinakita sa video kasi napakatagal matapos. At ayan, ito na ang pinaka-excite, ang pagdikit ng vinyl. Napaka-excited kong makita ang kinalabasan nito kasi alam kong napakaganda ang resulta nito. Noon, lagi lang ako nakicomment sa mga nagdikit ng vinyl. Pero ngayon, ay ako na naman ang nag-makeover ng munting tahanan namin. At tinuna ko sa pagdikit ang pinakaibabaw nito. Tinignan ko lang ang pinaka-design niya para magpantay at sinunod ko naman sa baba. After kong magdikit sa second layer, medyo namangha ako kung ano ang design niya. Kaya hininto ko muna sa pagdikit at tinignan ko muna kung magkatugma ba ang design sa bawat isa. At hindi talaga ako kampante kaya tinawag ko dyan si mama para makita niya at matulungan ako sa pagdugtong ng mga designs niya. Ayan, lipat-lipat ko na para matsansa namin kung ano ang dapat ilagay. Hindi ko muna dinikit para matignan namin kung ano talaga ang dapat ilagay sa bawat isa nito. So kahit pinalitan na namin ay hindi pa rin makuha ang designs niya na padugtong-dugtong kasi assorted ang mga guhit nito. At ayan, sabi ni mama, lagyan mo muna lahat saka na lang idikit pag okay na. At nakita rin namin ni Papa na panday. Sabi niya ganyan lang daw ang mga designs niya na hindi magpantay kasi assorted daw ang guhit. At dahil pagod na ako, hinayaan ko muna na hindi pa nadidikit at pinaubaya ko na lang kinabukasan baka sakaling magka-tsempo madugtong ko na ang designs. At kinabukasan, ito na talaga ang final designs niya kaya dinikit ko na lang para matapos. At sa bandang gilid na lang hindi ko pa nadidikit. Mainit pa sa mga oras na yan pero tinapos ko talaga kahit pawis na ako. Hindi na kasi ako makahintay sa gabi. Excited na ako na makita ang pag-makeover ng sala namin. Kahit pa iba-iba ang designs niya, ang importante nakabitan ko na ng vinyl tiles na matagal ko nang minamanifest. Sobrang dami ko na nakita ng mga videos na nag-makeover sa kanilang mga bahay at nakicomment lang. Sobrang nagugustuhan ko ang mga resulta habang nag-makeover ng mga bahay nila. Kaya sabi ko sa sarili ko, one day ay makapag-check out din ako ng vinyl tiles. Hindi kasi pwede na uunahin ko ito kaysa mga needs ni Aling Maliit. Mas priority ko ang mga bata kaya natagalan ako sa pag-check out nito. At napaka-worth it talaga ang paghihintay ko kasi ito ang kinalabasan. Super amazed ako sa resulta, napaka-aesthetic at napaka-aliwalas sa mata. Gustong gusto ko talaga ang puti para makita kaagad ang mga alikabok. Kahit ilang beses pa ako magwalis at magpunas nito ay okay lang kasi ginusto ko ito ang puti. Kaya mga be, mag-makeover na kayo sa mga bahay nyo kung wala pa kayong pera na pambili ng tiles. Ito muna tayo sa vinyl na mukha namang tiles pero less budget lang. Tiyak na matutuwa kayo sa kinalabasan nito at napaka-worth it talaga ang pagkakabit nito. At yun lang, salamat.